Okay, ka-chicken farming, tinatanong ni Russell Ayonan kung may bad effect daw ba kapag ka ang itlog sa setter, no, sa incubator ay nakapahiga ang posisyon imbes na patayo. Kasi daw dun sa kanyang manual incubator, nakahiga yung mga itlog at di sila nakatayo. Syempre walang egg tray sa manual incubator, ano. Ito ang sagot dyan. Walang kinalaman yung kung nakahiga ba or nakapatayo ba ang itlog doon sa setter natin during the first 18 days sa itlog ng manok, ha. Doon sa embryonic development. Ang tanging dahilan kung bakit sa mga automatic incubators ay nakapatayo, standing ang posisyon ng mga itlog, ay sa kadahilan ng ganun talaga ang disenyo ng mga egg trays. Hinulma yung mga egg tray na kung saan yung mga itlog ay nagiging patayo, na yung matulis na bahagi ng itlog ang nasa ilalim at yung medyo padilobong parte na may air sac ang nasa itaas. Yun ang position niya. Dahil yun ang disenyo ng mga egg trays. Pero kung sakali mang ang design ng egg tray mo ay pwedeng nakahiga ang itlog, no? Pwede din naman yun, no? Obserbahan na lang natin yung mga manok natin na native man yan o hindi. Kapag ba nangingitlog sila sa pugad, pag ba lumabas sa kanilang vent yung itlog, patayo ba yung itlog dun sa pugad? Hindi lahat, no? Hindi lahat, no? Karamihan nga nakahiga din yung mga itlog, no? So yun ang basic explanation doon bakit nakapatayo ang mga itlog doon sa setter ng ating automatic incubator. Tanging dahilan ay dahil yun disenyo ng mga egg trays natin. Now, doon naman sa hatcher natin, yun talagang dapat nakaano na yun, tawag dito, nakahiga ang mga itlog. Kasi ano lang naman yun yung mga mapipisa na sila sa last 3 days, no? Day 19, 20, and 21, hindi na sila nagmo-move doon, nakahiga na. Kasi hindi na tayo gumagamit ng egg trays doon sa hatcher natin. Isipin na lang ninyo kung egg tray pa ang gamit doon, pag napisay ang sisiw, baka mamaya ikabagsak pa niya doon sa base ng incubator, may kataasan, baka may kamatay ng sisiw natin. So kaya nakahiga na lang ang mga eggs. So Russell, okay lang yan, no? Walang masamang epekto kung nakapahiga ang mga itlog sa manual incubator mo. Sa manual incubator, ang importante dyan ay na-change mo yung position nila. So lagyan mo ng, malamang alam mo na to, no? Pero sa mga hindi pa nakakaalam, paumpisa pa lang sa pagmamanok, pag-aalaga ng manok at manual incubator ang balak na paunang gamitin, lagyan po ninyo ng marka, palatandaan, yung kabilang mukha ng itlog, para kapag time na para ibahin ang kanilang posisyon, alam ninyo kung naibaliktad na ba ninyo o hindi pa. Ang marker na gamitin ninyo ay yung lapis, no? Huwag yung pentel pen na hindi food grade. May pentel pen ho na food grade, so ibig sabihin hindi toxic yung tinta nun, mag-penetrate man siya doon sa loob ng shell ng itlog, no? Malleable kasi ang shell ng itlog natin, may microscopic na yan, na mga butas. So kung hindi food grade ang pentel pen, yung tinta, baka maging toxin pa yon, at ikamatay ng ating embryo, hindi na ma-develop yung embryo. Okay? So gaano kadalas ang change ng position ng mga itlog doon sa ating manual incubator? At least kung kakayanin mo 3, 4 or more na beses sa loob ng 24 oras, mas maganda. Anong basihan yan, no? Pinag-aralan kasi nung ako nag-aaral about sa animal science, napag-aralan doon na sinabi na yung mga manok daw na may natural brooding abilities ay more than or minimum 4 times silang gumagalaw-galaw maghapon sa loob ng 24 oras sa kanilang pugad. Kasama na dun yung gumagalaw lang sila, paikot-ikot sa pugad, or yung bababala sila para kumain, uminom, or mag-dust bathing, or kung ano man ang trip nilang gawin, bakit bumababa sa pugad. So minimum na 4 times a day
And isa pang dahilan, according to sa pag-aaral ko, yung paggalaw ng itlog doon sa kanyang nest, no? Kung nasa pugad, at doon sa incubator, kung incubator man yan, automatic man o manual, nakakapagpa-prevent doon sa embryo na dumikit siya doon sa kabilaang sides ng shell, no? Paano ba yan? Halimbawa, ito yung kunyari ito yung itlog. Sabihin natin medyo hugis itlog. Kunyari yan ang itlog. Kapag gumagalaw-galaw ang itlog na yan, no, nagtitilt doon sa automatic incubator o kaya nasa pugad siya, no, sa paggalaw ng inahin, gumagalaw din yung mga eggs na yan, naiiwasan na yung embryo ay dumikit sa matagal na oras, matagal na panahon doon sa kabila ang pisngi ng itlog. Kasi kapag dumikit siya dyan, ang tendency, hindi na matutuloy ang embryonic, yung development ng embryo. Nabanggit ko sa mga ibang videos na yung itlog, kapag yan yung shape, patayo ang itlog, diba? Meron siyang parang string na nag-uugnay sa kanya dun sa itaas, sa air sac, at saka dun sa baba, dun sa medyo patulis na bahagi na dulo ng itlog. Pero wala siyang string na nagpapamaintain sa kanya sa gitna, dito sa kabilaan, palibot. Wala dyan, nasa taas baba lang ang may string. Di bali sana kung meron din siyang string na humahatak sa kanya pasentro sa left and right and the surrounding area, no? Kaso doon lang siya sa taas at baba lang merong string na ganon. Kaya maganda, nagagalaw mo siya. Kung manual yan, babalik ta rin mo lang naman, no? 3 to 4 times every 24 hours, no? Kung may budget, or mas maganda pag-ipunan yung automatic na lang, no? Para kasi kung naka-manual incubator ka at wala kang mautusan, paano ka magti 3 days and 2 nights na bakasyon? Hindi mo naman pwedeng dalhin mo ang incubator at gawin mong i-hand carry yan. No? So maganda automatic incubator, at least may iiwan mo siya. Kusa siyang magti-tilt, change position. So yun lang ang naisingit ko lang naman yon para doon sa mga hindi pa alam or ngayon pa lang nagbabalak magsimula na gumamit ng incubator, automatic man o manual. So sa mga gustong umorder ng mga automatic incubators, marami kayong pagpipiliang kapasidad. Iiwan ko na lang ang link sa description ng video na to, kayo na bahalang pumili. Meron din akong program na calculator dyan para alam ninyo kung anong capacity yung saktong-sakto lang ayon sa bilang ng mga itlog na forecast nyong ma-harvest every 6 days. Mahirap kasi yung o-order na lang kayo bigla ng isang incubator tapos hinulaan lang pala ninyo yung capacity. Hindi nyo alam kung kulang ba yon, sobrang laki masyado or sakto lang, no? Ang minsan kasi may kliyente ako na order ng incubator, after a few days tumatawag o order na naman daw dahil nagkamali ng estimate doon sa capacity ng incubator na kailangan talaga niya, no? Minsan naman napapalaki masyado. Yung napapalaki ayos lang yun kapag mag-e-expand ka, no? Hindi naman siya masasayang. Kaso doon sa pagkinulang at umorder ka uli ng isa pang incubator, yun medyo nadagdagan ang gastos mo pagka ganon, kasi syempre another investment na naman yun. Okay? Sa mga gusto namang matutunan yung aking programa sa chicken farming, iiwan ko rin sa description ng video na to yung link para sa aking chicken farming seminar. 3 modules niyan. Module 1 tungkol sa pag-aalaga, Module 2 tungkol sa marketing, Module 3 tungkol sa economics. Para alam ninyo kung anong business model ang kaya pa lang sa ngayon ng inyong financial capability at kung magkano kitaan sa bawat business model na yon na involve ang heritage na manok. Rhode Island Red, Black, Australorp, or Decal Brown F1 layers man yan. At yung mga nabanggit kong mga manok na yan, pwede rin kayong umorder sa akin kay Alpha Adventure Farms. Lahat ng links na yan nasa description ng video na ito. So thank you for watching this video. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.